Magandang umaga mga kababayan. Ako ay si Lance Villegas, narito para ihandog itong video na ito sa mga natutunan ko sa diskusyon nung nakaraan sa wika at panitikan sa pagpapatibay ng Pilipino identidad. Dito namin pinag-usapan kung paano ba nagmula ang ating lingwahe na ginagamit ngayon na Filipino. Unang-una, ano munang pinagkaiba ng Tagalog, Filipino at Pilipino? Ang Tagalog ay ang lingwahe na ginagamit ng mga Pilipino noon. Dito sa lingwaheng Tagalog, maraming malalalim na salita na hindi natin makikita sa Filipinong lingwahe. Dito naman sa Pilipino, madali lang. Ang Pilipino ay ang tawag sa mga mamamayan ng bansang Pilipinas, ayan ang mga pinanganak at lumaki sa bansang Pilipinas. Ang Filipino naman ang ginagamit nating wika ngayon. Dito kung saan ginagamit natin ngayon ang mga bagong salita na binuo natin mga mamamayan. Ano nga ba ang unang panahon? Dito tayo magsisimula sa panahon ng ninuno. Ang 30 ng Pilipinas ay Luzon, Visayas at Mindanao. Sa panahon na ito, ang unang sistema ng pagsusulat at pakipag-usap dito sa Pilipinas ay ang baybayin. Ayun po ang ginagamit natin sa pag-awit, pamahiin, tradisyon at iba pa. Sa panahon na ito, simple lang ang buhay ng Pinoy. Ang hanap buhay ng mga ama ay pangangaso at pakikidigba. At ang ina naman ay guro sa pagbasa at pagsulat. Dito naman tayo susunod sa panahon ng Kastila. Dumating ang mga Kastila noong 1521. Sila ang mga sinaunang nag-aral ng salitang baybayin at itinuro nilang alpabetong Romano para i-convert ang lokal na populasyon sa Kristyanismo. So fun fact, sa pagkakaintindi ko sa klase, nagustuhan o naliwanagan ang Kastila sa sistemang baybayin. Kaya't ang ginawa na lang nila, itinuro na lang nila sa atin ang kanilang wika. Ngunit ang kanilang pagtuturo ay humantong sa pagsupil sa Tagalog. Susunod ang panahon ng Revolusyon. Dito naman tumindi ang nasyonalismo natin sa paggamit ng tula, salaysay at iba pa. Dito nabuo ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, na kung saan pinakita ang mga baho na nangyari noong panahon nila Rizal. Dito rin pinuo ni Andres Bonifacio ang KKK noong 1872. Ang mga dahilan kung bakit nangyari ito ay ang pag-aproba ng kalakalan nung binuksan ng Suez Canal, ang pagpasok ng diwang liberal sa Pilipinas, ang pagiging gobernador general ni Carlos de la Torre na nagkaroon ng pantay na tingin sa mga mamamayan. At huling-huli, ang pagbitay ng 3 paring martir na kilala bilang Gomburza. Dito rin pinakita ang konstitusyon ng Biak Bato. Dito sinabi na ang wikang Tagalog ay ang magiging opisyal na wika ng mga Pilipino at ang nag-aproba nito ay si Andres Bonifacio. Ang sumunod dito ay ang panahon ng Amerika. Namuno dito si Almirante Dewey nung pagdating ng mga Amerikano sa bansa. Inutos nila na gamitin ang wikang Ingles bilang panturo sa primarya hanggang kolehiyo. At ang mga nagtuturo dito ay ang mga Thomasites o gurong sundalo. Itinuro rin sa atin ang reading, writing at arithmetic, ngunit nahirapan pa rin sila ipaunawa sa mga mag-aaral kaya ginamit ang wikang vernacular. Ito ang mga wikang nakasanayan natin. Ito ay sinuportahan ni General George Butt na sinabi hindi kailanman magiging wikang pambansa ang Ingles. Ang sumunod naman ay ang panahon ng mga Hapon. Ito ay tinawag na gintuan ng panitikan. Sinunog ng mga Hapones ang mga aklat na may sulat na Ingles at itinuro sa atin ang lingwahe ni Pongo pero ginamit pa rin sa atin ang wikang Tagalog. Sumunod naman dito ay ang panahon ng malasariling pamahalaan hanggang kasalukuyan. Ang sabi dito, ang Kongreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral ng katutubong wika. Dito itinakda na ang wikang pambansang Pilipino ay magiging isa sa mga wikang opisyal ng Pilipinas. Ang huli ay ang wikang Filipino sa kasalukuyan. Sa panahon na ito, sinasabi na ang wikang pambansa at wikang opisyal ay Pilipino at Ingles. Dito rin pinatibay ang wikang pambansa at tatawagin itong Filipino. Dito rin sinasabi na ang wikang Filipino ay ang opisyal na medium sa sistemang edukasyon at huling-huli, ang wikang Filipino ay dapat gamitin sa pang-araw-araw tulad ng mga transaksyon para ito'y umunlad.